So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dapat topic ko ito isang araw pa eh. Yun nga lang, medyo binagyo po tayo ngayon. Kaya, late tong topic natin. Pero pag-usapan natin to kasi napaka-importante po nito at marami tayong matututunan dito. Okay. Sino yung Tingog? Tingog party list po sa asawa po ni Martin Romualdez kay Mamieda. So, ito mga kababayan, no? Ito na balita to, kailan ba? Kahapon. Ngayon lang din pala. Marcoleta explains discrepancy in SALN election spending. So alam niyo na to, di ba? Malamang alam niyo na to. Kung kayo po ay updated ngayon sa politika, especially nga po sa kilos ng isang low caliber, mababang kalibre, low caliber na isang lawyer na si Marcoleta, malamang alam niyo na to. Na si Marcoleta nga po, nag-explain po siya sa kanyang election spending. Kasi nga po, tinan nyo to sabi dito, Rodante Marcoleta said he didn't state his statement and contribution and expenses, yung SOSE, that he received in campaign funds to honor the request of his donors that they remain anonymous. So, mga kababayan po kasi, hindi lang po nakakaalam, no? Yung SALN po ni Marcoleta, nasa 50 million lang. Pero, ang ginastos niya po nung eleksyon, 112 million po ata. So, palpak po yung SALN. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Ayan po ang pinakamagandang nagagawa po ng pag-file po ng SALN ng mga politician natin. Kasi silip po natin sila. Kaya nga hindi ko po talaga makuha kung ano ba talaga yung benefits ng taong bayan, kung bakit nga pa ginawa ni Samuel Martires na itago po yung SALN ng mga politiko natin. Ngayon, mga kababayan, no, sumagot si Marcoleta dito kung bakit nga nagkaganon. Kung bakit yung SALN niya lang po ay 50 million pero yung nagastos niya 112 million. Sumagot po siya. Alam niyo mga kababayan, ako po hindi po ako abogado. Pero marunong po ako mag-Google. Marunong po ako mag-research. At marunong po ako magbasa at intindihin po yung binabasa. Bobo po si Marcoleta. Mali-mali po yung sinasabi niya dito. Kaya naman pala, tinawag siyang mababang kalibre na isang abogado ni, pangalan nun? Ni Justice Carpio. Ako hindi ako abogado pero puta, nadibang ko eh. Nadibang si Marcoleta dito eh. So ito panoorin nyo to Ito yung sinabi niya sa kanilang istasyon sa Net25. Tinan nyo to. Yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung simple lang yung paliwanag. Kasi mga kababayan, kung simple lang yung paliwanag, dapat simple lang din yung pakakitindi natin. Ganun, di ba? Sige. Siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa kong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan, sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Deed of acceptance of donation. Puta, makabanggit lang eh. Deed of acceptance of donation. Ito po ay between lang po sa tumanggap tsaka sa nagbigay. Wala pong kinalaman yung SOSE dito.
Puta, ayos eh, no? O meron tayong tinatawag na deed of acceptance of donation. Walang yan, no? May malang talaga eh, no? May masabi lang eh. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Meron pa. Sige, tuloy natin. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang, na hindi Oo. babaya. Utang na loob eh. Oo. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Ngayon, Enumerate. hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Aha. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Pero hindi mo rin pwedeng hindi ito i-declare. Bawal yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Ako hindi ako abogado, ha? Ako nag-research lang ako. Pero bawal yung ginawa mo. Sige, explain natin maya-maya. Sige, tuloy natin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Yan, di maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Ayan na. So mga babae, tandaan po natin na yung pag-file po ng SOSE, ano po yan? Declaration po yan. Naka-oath po kayo dito. Hindi nyo pwedeng lokohin yung oath. Kaya naman pala niloloko nyo pati si Gutierrez eh. Di ba? Kaya pala ganyan si Marcoleta, no? Na yung mga dokumento, kaya niyang pasinungalingan. Nagawa niya na pala ito. O strike to ka na, ginawa mo sa SOSE, ginawa mo rin pala ito dun sa statement ni Gutesa. Oh. So ngayon mga kababayan, no, umingi siya na ngayon ng ng batas. Oo. So, mga kababayan, tandaan nyo pag kayo po, nag-declare po kayo ng isang bagay na ito po ay naayon sa batas, pag ito po ay meron declaration, no? Kapag kayo nagsinungaling po dito, bawal yun. Sobrang basic naman nun eh. Bakit pa nag-declare kung magsisinungaling ka rin pala? And by the way, meron ditong ako, may nabasa ako dito eh. Tignan nyo to Puta, sipin nyo, SOSE under oath, magsisinungaling ka, hindi katangahan yun. Oh, inamin mo pa. O, meron tayong tinatawag dito na Republic Act 7166. O, baka sabihin, kasi hindi, sabi ni Marcoleta, pahingi ako ng batas na nagsasabing bawal yung ginawa ko. Ito, Republic Act number 7166. O, sabi dito, ano ba yan? Lalakayan natin. Puta, ako hindi ako abogado, pero marunong ako magbasa. Marunong ako mag-research. O sabi dito, ano ba sabi dito? An act providing for synchronized national and local election and for electoral reforms authorizing appropriation therefore and for other purposes. Oo. Synchronized, di ba? So, meron dito nakalagay sa bandang, Section 14. Sabi dito, statement of contributions and expenditures. Ito yung SOSE. Effect of failure to file statement. Diba? Sabi dito, every candidate and treasurer of the political party shall within 30 days after the day of the election file and duplicate with the offices of the commission the full and true. Nakalagay dito eh. Diba? File and duplicate with the offices of the commission the full and true and itemized statement of all contribution and expenditures in connection with the election. No person elected to any public office shall enter upon the duties of his office until he has fulfilled the statement of contribution and expenditure. Ang linaw ng nakalagay dito mga kababayan. Diba? Dapat pilapan ninyo yung SOSE ng totoo, true. Diba? Itemized.
O itemized statement of all contributions, lahat. O ito na. Ano ba, tinatago mo ba, Marcoleta, kung sino ba yung sponsor mo? Ayun ba yun? Baka tinatago mo lang. O hindi pa yan, akala nyo, yan lang. Meron pa. Meron pa dito. Oh. Ito naman, resolution number 11109. Ano to eh? Sa COMELEC to. Rules and Regulation Governing Campaign Finance and Disclosure in Connection. Ito bago lang pala to, no? In May 12, 2025, national election. Oh. Ito bago lang tong batas na to. Nakalagay dito yan, no? Section 2. Oh. Contributions in the name of another shall be unlawful for any candidate or party to receive donations, either the cash or in kind, from contributor who is named either anonymous or fictitious. Oh, bawal mga kababayan, no? Nakalagay dito eh. Unlawful nga eh. Bawal po tumanggap ang isang politiko, no, ng contribution sa anonymous at sa fictitious na tao. Bawal. So, alam niyo mga ka-streetways, no? Meron po kasi mukhang meron po tinatago dito si Marcoleta eh. Mukhang meron po siyang tinatago dito. Tandaan po natin mga kababayan, no? Bawal po kasi magbigay ng donation ang isang religious sect or isang religion corporation. Bawal magbigay ng donation po yan. O for example, Catholic Church. Non-partisan yan, di ba? Yung Catholic Church, mga kababayan, bawal po sila magbigay ng donation sa mga tumatakbong politiko. Di ba? Ganun yun. So, ano ba? Siyempre kami, napapaisip kami, ano ba tinatago mo? Oh, ano ba? Pwedeng Diskaya or pwedeng INC. Kasi mga kababayan, ito yung point natin dito eh. Yung ginawa po ni Marcoleta, perjury po yun. Perjury yun. Oh, tingnan nyo ha. Ako hindi ako abogado, pero tingnan nyo. Ano ba yun? Ayun na yung sa aming perjury. Perjury din po yun, nawala tuloy. Oh, nakalimutan ko na basta na-research ko yun na perjury. Perjury din po yun. Kasi nga po, nagsinungaling ka sa yung pinirmahang oath. Oath yun eh. Na documented eh. Oh yes, perjury yun, oo. Kalimutan ko hindi ko lang isama yung article, pero perjury po yun. So ngayon, mga ka-streetways, no, kasi ang mangyayari kasi dito, kung ang donation po na to ay nanggaling sa mga Diskaya, so alam na po natin kung bakit ganyan po yung motivation ni Marcoleta para suportahan po yung mga Diskaya. Yan nyo, di ba? Mukhang ganun eh. Mukhang ganun pa lumalabas eh. Kung mga Diskaya nga po yung nagbigay na donation. Pero mukhang mas malapit po talaga yung INC. Oh. Naalala nyo, sinong mga taga-probinsya dito? Di ba? Sinong mga taga-probinsya dito? Oh. Di ba sa probinsya, mga kababayan, uso yung ano yung tawag nito? Yung balot. Yung binibigay ng mayor, yung election, sample ballot. Oo. 'Di ba? Binibigay ng mayor 'yan, 'di ba? Sample ballot. Minsan may nakalagay na 500, may nakalagay na 1,500, may nakalagay na 2,000. Sample ballot. Oo. Depende 'yan, depende sa probinsya 'yan. Minsan 1,500, minsan 500. Subukan ninyo. Kung sino yung inendorso ni mayor, kung sino yung inendorso ng INC na mayor, palaging nandun po yung pangalan ni Marcoleta. Subukan nyo. Hindi nyo ba naobserbahan yun? O, for example, di ba, yung binoto ninyong mayor, di ba? Siya yung inendorso ng INC. May kaakibat po na yun, merong kaakibat na kasunduan yun. Endorso ka namin. Pero dapat, isama mo sa sample ballot si Marcoleta. O, kaya pala, ganun. Tama naman, di ba?
Oh. Andun po yung sa sample ballot ni Mayor na may nakalagay po na 1.5. May 3,000 ba? Swerte nyo naman, 3,000 ha? Di ba na andun po yung pangalan ni Marcoleta? So, alam nyo mga kababayan, no, baboy po yung Senado natin. Nababoy po yung Senado natin. Mas lalo po itong nababoy nung pinasok nga po ito ni Marcoleta. Alam nyo ba, sa listahan kasama si Marcoleta, sa listahan po ng sa mga nagdi-destabilization sa November 16, sa rally ng INC, kasama si Marcoleta. Mamaya, papag-usapan na natin mamaya, no? Puta, ayos to, 7K? Well, ayos sila, ma'am, 7K sa kanila, no? Hindi, pero relate ba kayo? No, kung sino yung in-endorso ng INC, na mayor, governor, o congressman, kung may sample ballot din po sila, andun palagi pangalan po ni Marcoleta. O, di ba? So, by the way, mga kababayan, no? Yes, dito sa amin sa, yan, magkapatid, no, di ba? Sana 7,000, sana all, di ba? 7,000, no? Kunin niyo yung pera, pero iboto niyo yung gusto niyo. Actually, mga kababayan, tandaan niyo, yung pera po na yun na binibigay ng politiko tuwing eleksyon, tanggapin niyo yan. Oo, puta, ninakaw nila sa atin yan. Tanggapin niyo yan. Pero iboto ninyo yung gusto ninyo. Ganun lang yun. Grabe, 5,000? Grabe naman yung 5,000. Diba? Laki, no? Pero ganoon, puta, pera naman natin yan eh. O, pag nagbigay yung politiko, o, tanggapin nyo. Pero, di ba, iboto nyo kung sino gusto ninyo. O, pero bawal yun. Alam ko bawal. Pero alam ko bawal tumanggap, ha? Pero, ayun ang kalakaran eh. Di ba? O, para mas maganda, kapag merong perang dumating, sumbong nyo sa COMELEC. Ewan ko lang kung may patutunguhan yun. Pag nagsumbong kayo sa COMELEC. So, by the way, alam nyo naman, tinan nyo to, ha? So, dito, tama to sinabi nga po ni Justice Carpio. Tinan nyo to. Sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Mark Oleta considered Ayan. a legal luminary? To. Si Carpio. Is Mark Oleta, sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Mark Oleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall, Justice? belongs to the lowest rank. Ay, kasama niya si Juan. Kasama niya si Atty. Topacio. Topacio. Rank ko na Topacio yan. Si Jimmy Bondok. Hard guns. Hard guns. Jimmy Bondok. Saan si Jimmy Bondok? Sa Kita mo, di ba? Low caliber ka talaga, Marcoleta. Kita mo, ako nga, nadibang kita. Di naman ako abogado. Isipin niya, no? Si Marcoleta, abogado daw. So, low caliber nga lang. Lowest rank caliber, di ba? Ako nga, nadibang ko siya eh. Sabi niya, pahingi ako ng batas na bawal yung ginawa ko. Pinakitaan ko ng batas, hindi naman ako abogado. Kung isipin mo yan, nadibang ka ng vlogger. Oh, di ba? Okay, thank you po kay Marcos Elohat yan. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito, sa katangahan nga po ni Marcoleta, di ba? Na, puta, admittance na perjury yun, men. Admittance na perjury yun. Yung ginawa niya. Ay, sisipin mo, di ba? Low caliber talaga. Aamin ka pa, may ginawa kang mali, inamin mo pa. Proud ka pa talaga. Di ba? So yan, so pag-comment lang mo sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So yun mga kababayan, no? So gawin natin next topic tayo. Pag-usapan natin yung pinaka-main topic natin.